Eida, isa ng ganap na kakampi ni Boruto at Kashin Koji. Team 7 Konohamaru, Sarada at Mitsuki versus Humanid Shinju na sina Matsuri at Ryu. Magsisimula na. Sabay-sabay nga nating tignan ang full spoilers para sa Chapter 16 ng Boruto 2 Blue Vortex. Pakipindot nga muna saglit ng like at bago nga natin to simulan ay shoutout nga muna sa UCine. Sa mga naghahanap nga ng app o website na pwedeng panoorin ng anime, subukan nyo to. Sobrang safe nga dito at walang pop-up ads every time na pipindot ka nga sa screen. Meron din ditong TV shows, movies at sports. All-in-one talaga. Kung interesado ka nga, ay ilalagay ko lang sa pinned comment below yung link. Try mo na. Nagsimula nga ang Chapter 16 dito sa scene na kung saan itong si Eida nga ay pinapanood ang mga pangyayari na naganap nga 2 to 3 years ago. Sa mga panahon nagtitraining nga si Boruto at Kashin Koji. Dito nga guys kinikwento ni Kashin Koji kay Boruto kung paano nagawang makagawa ng future Boruto o yung 18 to 19-year-old Boruto ng sarili niyang version ng Flying Raijin technique. Ginamit nga daw ng future version ni Boruto ang kanyang Otsutsuki ability na space-time portal na dati ng araw niyang nagagawa ng hindi sinasadya. Ngunit itong araw na future Boruto ay may kakayahan nga raw gamitin ito ng 100% in control. Nilalagay o ina-assign nga raw kasi ng future Boruto ang kanyang chakra sa mga ninja tools tulad ng kunai o shuriken at gamit nga ang kanyang chakra sense ay nagagawa nga niyang makapag-teleport sa lokasyon ng mga ninja tools na ito combined with the space-time jutsu. Ito nga raw ang Flying Thunder Gun technique, ang jutsu ng 4th Hokage. Ikinagulat nga ito guys nitong 12-year-old Boruto at kahit tayo nga guys hindi ito inaasahan. Akala nga kasi natin dati magiging inspirasyon ni Boruto yung kanyang grandfather sa paggawa ng technique na ito. Turns out hindi pala alam ni Boruto in the first place guys na may ganitong klaseng jutsu yung kanyang grandfather. Kaya nagawa nga niyang ma-reinvent itong Flying Raijin sa sarili niyang paraan. Ang nakakatuwa pa nga dito guys ay si Boruto nga raw mismo ang nagbigay ng pangalang Flying Thunder God Jutsu sa jutsu na ito without knowing na may ganito nga rin palang klaseng pangalan na ipinangalan na noon sa ganitong klase ring jutsu nitong si Minato. Saktuhan talaga. Pero oo guys, yung Flying Raijin nga ni Minato at itong Flying Raijin ni Boruto, although similar, ay totally magkaiba nga technically dahil kakaiba nga yung method na ginagamit ni Boruto. Kumbaga ibang variant nga ito ng original Flying Raijin, kahit na meron nga silang similar na resulta bilang mga jutsu. May mas malalim pang explanation tungkol sa mechanics nitong Flying Raijin. Natitignan na nga lang natin at babasahin sa ating kasunod na video ang full chapter review natin para sa chapter 16. Ito kasi guys ay full spoilers lamang, kaya abangan nyo yan. Matapos nga ang unang training ni Boruto at Kashin Koji, tinanong nga ni Boruto kung bakit hindi na lang nila ikwento sa iba yung mga pwedeng mangyari sa hinaharap para maiwasan nga nila yung masamang outcomes. Sagot nga dito ni Kashin Koji kay Boruto ay once na maraming ang tao ang makakaalam ng mga hinaharap ay mas lalo ngang magbabranch out ang mga pwedeng mangyari sa future. Dahil ang bawat tao nga na makakaalam ng mga pangyayari sa kanilang buhay sa future ay pwedeng maaaring subukan ng baguhin o mas pagandahin pa yung kanilang future, leading to changes na hindi nga nakita ni Kashin Koji. At kapag nangyari ngayon ay hindi na nga niya magagawang mapredict yung mga susunod o kasunod na pangyayari at magkakagulo-gulo at magkakaletse-letse nga yung kanilang mga buhay. Kaya ang goal nga raw nila ni Boruto ay baguhin ang hinaharap from behind the scenes upang maging maayos pa rin yung flow ng kanilang timeline at hindi maging gulo-gulo. Matapos nga itong i-replay ni Eida, pinili nga ni Eida dito na suportahan si Boruto at Kashin Koji. Kaya dito nga ay hindi siya nagsabi kina Sarada at Sumire ng mga valuable na impormasyon tungkol sa mga nabanggit ni Kashin Koji. Then dito nga guys ay nagkaroon ng matinding rivalry quarrel sa pagitan ni Sarada at Sumire. Nakakatuwa nga itong away na ito guys. Sa full review na nga lang natin to pag-uusapan. Pero basically nga ay pinag-aagawan nga nilang dalawa. Itong tarugo ni Boruto. Matapos nga ito ay napunta nga tayo dito guys sa opisina ng Konoha Elders na sina Koharu at Homura. Kausap nga nilang dalawa dito ang feudal lord ng Land of Fire. Nagagalit nga dito ang daimyo dahil ang sloppy nga raw ng Konoha dahil nagawa nga raw silang matakasan ng isang high value rogue ninja na nakapaslang nga raw sa previous Hokage. Parang sinabon nga sila dito ng Konoha Elders guys, pero sinabi nga nila dito ng Konoha Elders na gagawin nga raw nila ang lahat upang masunod ang utos ng daimyo na hulihin nga si Boruto as fast as possible at paslangin nga itong si Boruto. Lumipat nga tayo dito sa pagbisita ni Shikamaru sa mansion ni Eida at Daemon. Bumabagal nga raw ang mundo kapag nakikita ni Shikamaru si Eida. Tangina pre, yari ka sa asawa mo niyan.
Pero guys ay mukhang nagugustuhan nga at ini-enjoy rin ni Ada itong ganitong klaseng reaction ng Shikamaru. It's cute and I like it, sabi nitong babaeng makire na to. Then, naging seryoso na nga ang usapan dahil tinanong nga ni Shikamaru kung ano nga raw ba ang sitwasyon ng Hidden Sand Village. Dito nga in-explain ni Ada na tulad nga raw ng in-expect ni Shikamaru ay may bago nga raw Shinju na isinilang. Ito nga ay pinangalan ng Ryu. Ang origin nga raw nitong si Ryu ay si Shinki of the Sun. At ang target nga daw ni Ryu ay ang Kazekage na for now nga ay safe na nakasil sa loob ng Iron Sand ni Shinki. Pero mukhang may kakayahan nga raw si Ryu na i-unseal ang jutsu na ito dahil ang chakra nga raw na ginamit dito ay ang chakra rin nitong si Ryu. Ibig sabihin, nanganganib nga raw ang buhay ni Gaara. Kaya dito nga ay kailangang magmadali ni Shikamaru. Then dito nga nabanggit ni Ada na alam nga raw niya na tinulungan ni Shikamaru si Boruto na makatakas sa nakaraang chapter na ginamit nga raw niya si Mitsuki. Dito nga ay nagmaang-maangan pa nga si Shikamaru. Pero sinabi nga ni Ada na rest assured dahil hindi nga raw niya ilalaglag itong si Shikamaru at willing nga raw din siya na tulungan si Boruto. Ngunit hindi nga natin alam guys yung exact reason kung bakit gusto niyang tulungan dito si Boruto. Maybe out of attraction kay Boruto or sadyang naaawa lang siya sa sitwasyon ni Boruto or dahil para din to sa goal niya na happily ever after with Kawaki. Binanggit nga dito ni Ada na mayroon nga raw secret collaborator si Boruto at sinabi nga dito ni Shikamaru na kahit nga raw siya ay mayroong suspicion dito sa matter na ito. At para kay Shikamaru nga raw ay si Kashin Koji nga raw yung collaborator na sinasabi dito ni Ada. Dan dito nga lumabas yung palaka ni Kashin Koji sa likod ni Ada at nagbigay nga ng mga impormasyon kay Shikamaru. Kailangan nga raw i-dispatch ni Shikamaru sina Sarada, Mitsuki at Konohamaru sa Land of Wind dahil a short time from now ay magpapakita na nga raw itong si Ryu at Matsuri, ang dalawang Shinju. At itong sina Sarada, Konohamaru, Mitsuki at dalawang Sand Ninja ang magtutulungan nga raw upang mapaslang itong mga Shinju na ito. At nagdag pa nga ni Koji na hindi nga raw pwedeng makalabas sa Konoha itong si Himawari Uzumaki dahil once na mangyari nga raw ito ay papaslangin nga raw siya nitong si Jura. Pero as long na nasa loob nga raw ng Konoha itong si Himawari ay ligtas at safe nga daw siya mula dito sa pagpaslang nitong si Jura. Dahil for some reason nga daw ay mayroong personality itong si Jura na nire-respeto nga raw ang kultura ng Konoha na parang ayaw nga niyang pumaslang ng tao inside the village as long as hindi siya maaatake or hindi siya aatakihin ng mga Konoha ninja. Kaya if ever nga doon na mag-decide itong si Jura na pumunta sa Konoha o gumala sa Konoha ay kailangan nga rin nilang ituring na VIP itong si Jura at ituring na parang tao lamang dahil kahit subukan nga raw nila na labanan itong si Jura sa loob ng Konoha ay ang chance nga daw nila na manalo ay 1 in a million. At yung ganitong klaseng kalaban nga guys na sobrang lakas at immeasurable yung tindi ng kapangyarihan ay hindi nga dapat pa-trigger. Then dito na nga natin makikita sina Shikamaru, Sarada at Mitsuki na nagtungo nga sa Land of Wind at nakatagpo nga itong si Araya at Yodo. Tama nga guys yung sinabi ko sa nakaraang video na hindi lang si Konohamaru itong pupunta dito sa Land of Wind. Sakto rin talaga, nakasama talaga itong si Mitsuki at itong si Sarada. Habang papunta nga sila sa lokasyon ng Shield Gaara at Shinki, nakita nga nila ang dalawang Shinju na sina Matsuri at Ryu. At mukhang dito nga ay magkakaroon na ng konfrontasyon. Diyan na nga natapos ang chapter 16. Marami nga tayong in-skip na impormasyon dito guys na pag-uusapan na lang natin sa full chapter review next video. Abangan nyo yan.